po ngayon yan. Maraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan? Hindi tayo pagsususpetsahan na, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869, as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc., yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. I've been pushing for the total ban in all forms of online gambling. But recently, the government and some quarters ay pumalag na react, especially the PCOO. And they were saying na maghinahina lang daw. And nagbigay sila ng dahilan kung bakit huwag muna i-stop ang online gambling. Isa sa mga binigay nila ng reason ay malaki raw kinikita sa buwis. In fact, nagbanggit pa sila ng mga figures. The DOF gave an estimate, Presidential Communication Office. Nagbigay pa sila ng mga estimates kung how much yung direct and indirect benefits and even economic benefits nakukuha ng online gambling. However, hindi binabanggit ng Department of Finance yung social cost, yung social harm. Nabanggit nga kanina ni Senator Migsubiri. Nagbigay siya ng mga figures, mga estimates. Pero yung DOF, hindi. Yung psychological harm of gambling addiction, health effects, household impact, criminal offenses related to online gamblings. Nandito ating PNP para magbigay ng data tungkol dyan. Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamamagitan ng buwis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost, yung social harm na dinudulot sa mga mananaya. At sino po itong mga mananayang ito? Mga masang Pilipino. Hindi naman po itong mga mayayaman na tumataya. Ang masaklap pa, yung mga mananaya, dinadaya pa. Marami na akong complainant na nanalo ng daan-daang milyon at hindi naman binabayaran. So, ayan o, yan example. Nasisira na ngayong buhay nila sa katataya, nalulubog na sa utang sa katataya, at nung maka-jackpot, manalo, hindi binayaran. Lokohan. Di po ba? Kalokohan. Pangalawang binibigay na dahilan ng ating pamahalaan ay yung magigirilya sila, mag-underground. Pag binawal mo yan, mag-underground. I-regulate na lang. Kung mag-underground, anong ginagawa ng DICT? Ba't hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP Anti-Cybercrime, NBI, para tugisin ito magigirilya? So, tinatanggap pa natin na inutil yung DICT. Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi tatanggapin na kami po ay inutil. Kaya, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si Asik Paraiso. Tama po sir. Di ba? So, you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa mag-underground guerrilla na yan. Isa pa sa binigay na dahilan ng ating gobyerno ay yung employment daw. Of course, ako po ay pro-labor, being vice chair ng labor employment. Pro-labor po ako. Yeah, I know na 32,000 ata yung figures na binigyan nating gobyerno na nagiging. Pero, meron man talaga tayong paraan na para itong mga mawalan trabaho sa online gambling, may transfer natin sa ibang mga trabaho.
Kung gusto, maraming dahilan, maraming paraan. Kung kaya, maraming dahilan. Yung DOLE, pwede na mag-open ng mga job fairs. Nandiyan yung ating tourism na pwede natin i-boost para yung hospitality industry natin lumakas. In fact, pagdating sa tourism, sayang hindi natin nagagamit yung magagandang mga tourism site natin na pasana tayo ng mga ibang bansa tulad ng Vietnam, Malaysia. Nandiyan naman yung BPO na pwede natin paglagyan sa mga madi-displace, mga workers na online gambling. Nandiyan yung mga direct investments na pagagandahin natin siyempre ating peace and order para pumasok yung mga direct investors. Maraming mga complainers na pumunta sa aking programa na mga magulang, yung kanilang mga estudyante, hindi na po nakapag-aral, napupuyat, hindi na pumapasok, pumapayat na, hindi na kumakain dahil lulong po sa online gambling. Kumukupit at an early age, mga bata, estudyante, 10, 11, 12, kumukupit sa kanilang mga magulang. Bata pa lang, marunong makumupit o magnakaw. Just imagine, paglaki ng mga ito, magiging hardened criminals naman ito. Dahil at an early age, na-expose sila sa criminal activities, criminal acts, yung pagnanakaw sa mga magulang. Yung iba, nag-i-snatch para lamang may pantaya sa online gambling. Even yung mga matatanda, meron pa nagdi-dispalco, merong isang employee nag-dispalco sa kanyang employer. At that happens several times sa kanilang mga employers para lamang may pantaya sa online gambling. Yung mga husband na dapat binigyan ng pangpuhunan sa negosyo para gumanda ang buhay nila, mga OFWs na nagagastos lang sa online gambling pag uwi ng mga OFWs, because ako po bilang committee chair ng migrant workers, yun po isa sa mga reklamo din ng mga OFWs. Pag uwi nila ng Pilipinas after a 1 year or 2 years contract, 2-year contract nila doon, ma-fulfill nila sa Middle East, pinaghirapan nila, pinagpawisan sila, after na sila ay maapi doon, maabuso, maglinis ng mga kubeta para kumita ng 20,000 to 30,000 a month. Pagbalik nila, wala na silang abutan na pera. Why? Kasi nga po, yung kanilang mga asawa at mga anak nalulumpo sa online gambling. Isa pa po, sa sinasabi ng ating gobyerno at ng iba, strict regulation. Anong klaseng strict regulation? Ayan. Tuwing meron tayong mga problema sa vices, i-regulate na lang yan. Pero palagi natin sinasabing strict regulation, wala rin nangyayari. And lastly, it's about time na pakinggan natin ang mga mamamayang Pilipino, especially po yung mga misis, yung mga ginang ng tahanan, dahil sila po ang nag-handle ng budget ng kanilang pamilya na napupunta lang po sa online gambling dahil sinusugal na kanilang mga anak at mga asawa. It's about time na makinig po tayo sa hinaing, sa tinig ng mga mamamayang Pilipino na nagsasabing no to online gambling. Walang exception. No to online gambling. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Raffy Tulfo. Next, who will deliver his opening statement is Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. No, total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms na isara nating lahat. Paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na yun. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy.
ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Suwil. Funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan? Hindi tayo pagsuspetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito. Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sang-ayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre, siguro. Ano po ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ng PAGCOR sino po yung malalaki talaga. Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for these gambling operations.
Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na i-submit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned, but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi yung may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag na mga integrated resorts. So, kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya, nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa, natawa po at siguro naging successful siya, napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Let me interrupt Senator Marcoleta. Let us allow the agencies to present their opening statement first before taking any questions kasi hindi po tayo matatapos pag magiging question and answer. We'll just give you the opportunity, Senator Marcoleta, to deliver your opening statement. We can come back and we will be allowing every senator here to ask questions later para lahat po ng resource questions natin ma-accommodate po natin. Thank you, Senator Marcoleta.
Thank you. Anyway, may I now request the committee secretary to acknowledge our resource persons. Committee secretary, go ahead, please. Mr. Chair, I believe Senator Bongo is online. He is online, but he just informed us that he will just give his opening statements later. I'm sorry, miss. Thank you very much. Okay. For the record, the committees would like to acknowledge the presence of the following resource persons. From Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have the Chairman and Executive Officer, Mr. Alejandro Tenco, together with Attorney Jessa Maris Fernandez, Attorney Jason Alba, and Attorney Jeremy Luglog. The Department of Finance is represented by Undersecretary Carlo Fermin Adriano. And from the BIR, we have Attorney Albert John Neil Tibayan. From the National Tax Research Center, we have Mr. Donaldo Mbu. We have Secretary of the Department of Information and Communications Technology, Secretary Henry Aguda. And from the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, we have the Assistant Secretary Aboy Paraiso. From the National Telecommunications, we have the Commissioner Ella Blanca B. Lopez. Bangko Sentral ng Pilipinas is represented by Attorney Ruel M. Bumatay, Director of Financial System Integrity Department. And from the Philippine National Police, we have from the Anti-Cybercrime Group, Police Brigadier General Bernard Ariang, Police Lieutenant Colonel J.B. Bayani, Police Lieutenant Colonel Anacleto Daliba. From the Directorate for Investigation and Detective Management, we have Police Lieutenant Cleo Nobleza. From the Criminal Investigation and Detection Group of PNP, we have Police Lieutenant Colonel Gerald G. Prieto. From the National Bureau of National Bureau of Investigation, we have Assistant Regional Director Ferdinand Lavin. From the Securities and Exchange Commission, we have Attorney Andrew Montesa, Attorney Abigail Shikina Vitria. And we also have the Chairperson of Bridges of Hope, Mr. John T. And we have the relatives of the 26-year-old victim from Bukidnon. We have the mother, Mrs. Arsenia Concha, the cousin, Mr. Antonio B. Concha, together with the Mayor Jimboy Angrabanes of Kibawi, Bukidnon. Okay. And from Bangko Sentral ng Pilipinas, we have the Deputy Governor, Mr. Mamerto E. Tangonan. Good morning. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Madam Committee Secretary. Since this is an inquiry of in aid of legislation, we're bound with the rules and procedures governing inquiries in aid of legislation. In accordance with these rules, may I also request the Committee Secretary to administer the oath to all our resource persons. May I request all the resource persons to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. Please take your seat. Maraming salamat po, Committee Secretary, at sa ating mga panauhin. Ito po ang flow ng ating public hearing at inquiry. Magre-present po ang ating resource person na hindi po lalagpas sa 5 or pinaka-maximum na siguro ay 8 minuto. Pagbibigyan ho namin kayo mag-present. Sa aking mga kasamahan, patapusin po muna natin ang presentation ng ating mga resource persons bago po tayo magtanong. And kung maaari po ay 3 katanungan lang din po
ang pwede po natin itanong para we can accommodate everybody today. Doon po sa resource persons natin, pag tinanong po kayo, please go direct to the point, concise and brief. Make it concise and brief your answers para mapagbigyan po lahat. Thank you everyone for attending the first public hearing of the Senate Committee on Games and Amusement this 20th Congress. Before that, we would like to welcome Senator Sherwin Gatchalian. Para po sa kaayusan ng ating talakayan, with the indulgence of my fellow senators, we will proceed as follows. First, we will allow the presentation from PAGCOR and the Department of Finance. Next, we will give the floor to the other concerned agencies. Or before that, after PAGCOR and DUF will make the presentation, or after each agency making the presentation, pwede po magtanong mga senador for clarification. Kung maaari po ay 2 to 3 questions na po pwede itanong po natin mga senador. And PAGCOR, please limit your answers, direct and concise po para mabilis tayo. Next, we will give the floor to the other concerned agencies. Then we will hear the positions of the private individuals and or representatives from the private sector. Finally, yun lamang po. So let us refrain from veering away from the subject matter. Both po sa ating mga kasamahan at maging po sa ating mga resource person para we can maintain at ang kaayusan, and we aim for clarity, honesty, and accountability in today's discussion. For our resource persons, kindly limit nga po your presentation. Again, maximum na ho siguro 8 minutes. Pero kung pwede pong iklian ho ninyo, ay iklian po dahil marami po tayo ngayong araw. So we can have ample time for discussion. Let's start now with PAGCOR. Mr. Altenco, you may proceed with your presentation. Maraming salamat po, Chairman Senator Erwin Tulfo. Magre-presenta lang po ng overview ng online gaming sa Pilipinas sa pangkasalukuyan si Attorney Jessa Fernandez sa pahintulot niyo po. Go ahead po. Good morning, everyone. So my presentation, as mentioned, is a brief overview of online gaming under the Philippine Amusement and Gaming Corporation. First slide, please. Nakapaloob sa tinatawag na online gaming ang mga sumusunod na game offerings. Una, ang electronic casino games. Dito po nakapaloob yung mga tinatawag na slot machine games at live casino games gaya ng roulette, baccarat, blackjack at iba pa. Nakapaloob din po dito ang traditional bingo games, electronic bingo, numeric games, specialty games o mga larong perya gaya ng color game, pula-puti. Nandito rin po ang online poker games at sports betting. Sa 7 ito, pinakamarami ang manlalaro sa kategorya ng e-casino o ang e-casino games or e-games. Next slide po. Kumikita ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga buwis na kinukuha sa gross gaming revenue ng mga lisensyadong kumpanya. Ang gross gaming revenue ay nakocompute sa pamamagitan ng pagbawas ng mga payouts o panalo mula sa kabuuang bets. Mula sa gross gaming revenue, 30% ang license fees na sinisingil ng PAGCOR mula sa mga operators, bukod pa sa 5% franchise tax na diretsyong nire-remit ng mga operators sa Bureau of Internal Revenue. Sa kasalukuyan, tayo ang isa sa mga bansa na may pinakamataas na kabuuang tax rate mula sa online gaming. Next slide. Ayon sa datos sa buwan ng Hunyo 2025, ang industriya ay nag-eempleyo ng 32,302 employees. 103 ang foreign nationals, 32,199 naman ay mga Pilipino. Next slide. Bukod pa sa 32,000 directly employed by the licensees, marami pang industriya ang lumago mula sa online gaming. Next slide. Ayon din sa datos sa buwan ng Hunyo 2025, ang mga licensees ay umuokupa ng 121 square meters of office 121,100 square meters of office spaces. Next po. Sa slide na to, makikita po natin ang datos ng license fees na nasingil ng PAGCOR mula sa online gaming mula 2021 hanggang 2024,
at ang halagang tinatayang kitain ng pamahalaan sa taong 2025. Next slide. Sa slide na to, makikita natin kung ilang porsyento na ba ng kinikita mula sa online gaming kumpara sa ibang PAGCOR revenue sources gaya ng Casino Filipino Operations, Integrated Resorts at iba pa. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan ay lumaki ang porsyento ng income na nagmula sa online gaming. Noong 2021, wala pang 20% sa kabuuang kita ng PAGCOR ang nagmumula sa online gaming, ngunit sa unang 6 na buwan ng 2025 ay nasa 60%, halos 60% na ito ng kabuuang kita ng PAGCOR.